Hi, come do my nails with me. Sorry, English di mo kinaya. After... Arte kasi ba't English eh? So, ito nga, after 1 month, mapapalitan na ang nails ko na bugbog na. Siyempre, una, tatanggalin mo muna dyan yung mga kalyo-kalyo. Alam nyo ba nang yung kalyo ko ay isang bulto na? Kung nakikilo to ben ako, nakabenta na. Siyempre, bago mo iniper yan, lagyan mo muna ng pampalambot kasi baka masira yung niper mo ba at tarang semento na yung kalyo. At ayan na nga, uumpisahan ko ng tanggalin ang bakas ng kasipagan. Sa totoo lang, kompleto pa talaga tong nail extension ko mga ante. Kaso nga, humaba na siya at saka nga hindi na maganda tingnan. Kaya nga, kinagat-kagat ko na lang siya kagabi. Ginawa ko siyang panghimagas para matanggal. Charis. Masakit talaga siya mga ante kasi kapit na kapit na siya. Yung kuko ko kasi nga pinilit kong ngat-ngatin. Wag gumaya. Wag gumaya kasi para nga lang to sa mga matitigas ang ulo. At syempre, matigas ang ulo mo, gagaya ka. Ito na nga siya after. At dahil nga may natira pang dalawa, hindi ko na talaga siya matanggal kasi nga baka sumama na yung kuko ko. Ayan nga, bababaran ko na lang siya ng pampatanggal. Habang nakababad nga muna tong dalawang natira ay lilinisan ko na din tong kanan ko. Yes po, kaya kong linisan tong kanan, hindi ako nahihirapan, nalilinis ko siya ng maayos. Hindi lang ako kayang mag nail drill kapag kanan, kaya pina-file ko na lang siya man-mano. At ito nga, natapos ko ng linisan pareho. At tapos nun, ibabuff ko naman nga siya, tapos lalagyan ko na ng nail prep dehydrator. Hindi ko na nga siya lalagyan ng primer kasi nga wala, ayoko lang. Kuko ko tapos base coat, then cure. Pagtapos nga ay magsusukat naman ako ng soft gel na fit sa kuko ko. Kuko ko, syempre, ano naman kuko mo. Pagtapos nga nun ay ifa-file ko lang yung gilid-gilid para nga saktong-sakto sa kuko. Tapos isa-isa ko na ididikit. Alangan naman sabay-sabay, octopus. Ito na nga, tas i-cure ko ulit. Tapos nun, syempre, ikakat ko pa yan. Ayoko naman ng ganyan kahaba. Dinosaur? Almond nga laging shape na gusto ko kasi nga ayun ang gusto ko. Tapos nga gagamitan ko ng file para maayos ko ng maigi yung shape para nga hindi bungi-bungi. Pagtapos nga neto, i-blend ko naman siya gamit ang nail drill. Baka akala nyo kapag ganito ang kuko hindi na pwedeng gumawa ng mga gawaing bahay. Ay mali kayo mga ante. Kasi ako halos lahat ginagawa ko dito sa bahay. Talagang bugbog kung bugbog ang kuko pero makapit. Kahit balagbagin ko to, hindi talaga natatanggal. At eto na nga nung natapos, bali gel polish na lang ang kulang. Ang dami kong nakikitang gantong inspo, kaya nga ito ang napili ko. Ngayon nga mag-a-apply na ako ng gel polish. Black nga muna ang una. Dahil ayoko nga ng plain, lalagyan ko nga yung isang kuko lang ng pagka-cure nga ng black, ay nilagyan ko na rin siya ng magnetic na gel polish. Dahil hindi nga to magiging cut eye kapag hindi mo siya minagnet, kailangan mo siyang magnetin. Tapos i-cure mo din isa-isa para nga hindi gumalaw yung mga glitter at mag-iba yung effect niya. Pagkatapos nga ay nilagay ko na rin tong red na gel polish. At yung pinaka-last nga, syempre hindi pwedeng mawala ang top coat para nga may protection yung gel polish. Kadarating nga lang netong asawa ko, sakto nga nahihirapan ako sa kanan mag-tip, kaya nga siya na yung pinagawa ko ng tip para sa kanan. At sa wakas nga natapos ko na rin ang kaartehang to. At mga ante, kinilig talaga ako sa naging resulta.